Ang nag-uusap kasi sa DBM is the Appropriations Committee Chairman. Di ba? Ang kumakausap sa Malacanang is of course the Speaker. Okay? Ngayon, sa nakaraang taon, lahat kami. Di ba? Dahil mga corrupt daw lahat ng House of Representatives eh. Kaya bawasan na lang lahat ng pondo nila. Ganon. Eh kami naman, kahit na bago kami, ngayon pa lang kami dumating dito, eh, corrupt na kami. Di ba? Oo. Pumayag naman kami eh. Ako, yung budget ko, kinalahati nila. Ito, ang naiwan dito siya, one-fifth. Mga 20% ang budget na naiwan. Maraming congressmen, ganun ang nangyari. O, tinanggap na namin yun. Bumoto kami in favor of the budget. Hindi lang namin hindi inobjekan. Binoto pa namin yun. Tapos, ang malungkot dyan, nung lumabas na yung final version ng budget, yung mga taga-negotiate namin doon sa DBM Chapuan, bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha. No? So pinasakripisyo kami, pero sila nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila dito sa usapan nilang ganito. Para sa amin, siguro dapat may leadership by example eh. Di ba? Bawa sa amin dito, sa NUP, bakit kami medyo solid talaga? Kasi last ako. Alam mo yan, kung may allowance kami, huli ako. Di ba? Eh dito parang baliktad eh. Pinasakripisyo mo lahat, pagkatapos kayo naman doon, medyo mas maganda ang sitwasyon ngayon kaysa last year. Parang hindi tama. No? Sir, referring to the speaker, sino yung mga tinutukoy yung paldo-paldo yung mga distrito na yung budget ng mga distrito nila? Marami yan. Gusto mo nung listahan? Sino yung mga main people, sir? Speaker? Is that it? Yake, Manila, ako, Rizal, di ba? Almost everybody. Wala naman halos exempted. Siguro sa 41 members ng NUP, siguro 39 ang either nangalahati or less. Pero sir, sino yung mga nag-increase, sir, sa tingin ninyo? PCIJ, meron yan. Pero sir, the PCIJ report, I think, mentioned Speaker Swansea. So you're referring to that, sir? Alam mo, dito ako hanga kay Majority Leader Sandro eh. Di ba? Kasi siya anak ng presidente. Di ba? Pero hindi na kinabang yan eh. Dito sa mga diskusyon dyan sa budget, parang nabawasan pa yata yung distrito niya. Alam mo yun? Yan ang ibig ko sabihin, leadership by example. Okay? Kung ikaw rin eh, ikaw ang taga-pagsalita ng 300 na congressmen. Di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantang mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Di ba? Oh. Kaya kung pwede sana, kung yung si Madjo, yan, kung siya na lang ang humarap dyan sa mga yan. Total, siya ang majority leader namin. At napatunayan niya sa amin na hindi niya inuuna yung sarili niya dito. Dito naman niya kami para itong DBM na to masolusyonan ng maayos ito. Pero doon sa iba, parang wala na kaming tiwala eh. Kaya nga alam mo, dito sa darating na recess natin, pag-uusapan namin na mabuti yung aming partido. Kasi ganito yung mga tupad, yung mga different projects sa Labor Department na magaganda yan Kasi halimbawa sa amin sa Antipolo, yung tupad namin, hindi namin ginagamit pag-linis ng kalye kasi dumudumi kinabukasan yun eh. Ginagamit namin yan, tawag namin dyan, bantay sapa. No? Na linilinis nila, ng mga residente mga nasa paligid doon na may hirap, linilinis nila yung mga sapa sa Antipolo. Alam niyo nabawasan yung baha namin ng 80%. Ang problema namin, wala na kaming maibigay sa mga tao mula nung late last year. Okay? Tapos marami kaming mga intern na na-assign sa police, sa fiscal, sa judge. Kaya papasalamat sila. Lahat yan galing sa mga programa ng DOLE. Okay? Pero hanggang ngayon, yung DBM na naman, wala pang gina-download sa DOLE na projects na pera dyan. Ano na naman yan? Di ba? Yung AX at Chapuan, okay, narinig namin na. Sige, bibigay nila dun sa mga tricycle driver. Okay na yun. Basta ibigay nila. Di ba? Kasi sa panahon ng tagirap gaya na ngayon, dalawa pwede mong gawin di ba? Pwede mong subukan bawiin yung pagbaba ng revenue ng gobyerno sa kung ano-ano mang paraan.
Pero sa mga nakaraan, na mga crisis natin dito, including COVID, ang naging solusyon talaga, social safety net. Di ba? Saan na-invento yung IX? Di ba sa COVID? Saan invento yung tupad? Di ba sa COVID? Di ba? Ano nangyari? Sasabihin mo tungkol sa mga nakaraang administrasyon. Dahil dyan sa mga social safety nets na yun, nakaraos ang mga mahihirap sa atin. Di ba? Nakaraos kahit papano. Ngayon, kung meron kayong kailangan na tulong dahil nagkasakit kayo, na ospital kayo, matutulungan pa namin kayo ngayon? Baka hindi. Di ba? Kahit gusto namin. Ha? So ang problema natin ngayon, yung social safety nets parang nakalimutan. Pangalawa, kami mga congressman ang sumasagot sa mga tao eh. Kami sa amin nagdadaing, hindi naman sa DBM eh. Hindi naman sa opisina ng DSWD. Sa amin dumadaing. Dahil alam nila kami, nananagot kami sa kanila. Di ba? Ngayon, yan lang ang pwedeng tulong ibigay namin. Ito naman, alam natin ito lahat ha. Walang kalokohan sa IX, walang kalokohan sa tupad, walang nagnanakaw ng maip, wala dyan. Wala yan. Malinis lahat yan. O bakit hindi tinutuloy yung programa? Bakit pati yan iniipit? Sige, dahilan nila na for later release nila lahat ng public works dahil corrupt ang buong Pilipinas. Ito, wala naman nakakapagsabi na may kalokohan dyan sa mga yan. Lahat ng tao natutuwa dyan at yan ang nakapagligtas sa napakahirap na sitwasyon sa atin lahat nung COVID. Ngayon, nararamdaman natin lahat. Bakit hindi talagang tutuhanin yan? Tulungan na kami na tulungan yung aming mga distrito. Di ba? Yun. Hindi ko narinig kung ba't yung naisip isa. Yes. You say leadership by example. Nung sinabi yung social If you media are rin siya. satisfied sa leadership ni No, of course not.